Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Muli, nandito na naman po yung lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. Okay, sa ating pagpapatuloy, mga minamahal ko mga kababayan, binabati muna po natin ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao, na patuloy pong sumusubaybay at tumututok po sa inyong lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. At syempre, binabati din po natin maging ating mga kababayan sa abroad na lagi po nating nakakasama at lagi po nating nakakapiling at nakakausap. Maging ating mga minamahal na kapatid, Luzon, Visayas, Mindanao na lagi pong tumututok sa inyong lingkod, Epifanio Labrador. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan at pasalamatan ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos, maging ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez. Okay, sa araw po ito mga minamahal ko mga kababayan, ating po pag-uusapan ang mga naging interview po dito kay attorney, kung di ako nagkakamali, Respicio. Ang hirap kasi anuhan parang bago sa akin yung naalala ko lagi si Tapasio No, pero ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, eto at panoorin po natin. Nang sa ganun ay mabigyan po natin ng matinding birada. Connected sa internet, yung voting machines on election day, di ba? Pero isipin natin mabuti bilang mga Pilipino, kung merong mandaraya sa ating eleksyon ngayong 2025, manggagaling ba sa loob ng gobyerno o hindi? Alam nyo na ang sagot dyan. At kung galing sa loob ng gobyerno ang mandaraya, meron ba silang power na baguhin ang source code ng counting machines on the election day or even before that? Meron, kahit sabihin natin na dumaan ito sa independent audit. Ngayon, kung corrupted ang source code on election day at merong access sa internet, yun na lamang ang tanging paraan para ang isang mandaraya ng eleksyon ay baguhin ang resulta ng mga election returns. Tandaan po natin, habang nagbobotohan po tayo, ang ating automated counting machine ay hindi pinapakita ang live score ng makina na yon sa atin. Saka lang natin malalaman ang score ng makina na yon pagka-print ng election return. Kaya even before pagka-print ng election return, wala dapat access ang kahit na sino ang masamang tao sa makina na yon. Dahil kapag may access ang masamang tao sa makina, baka yung lumabas na final score ay hindi yung totoong score na ibinoto ng mga taong bayan dun sa makina na yon. Kaya ang suggestion ko lamang is, i-print natin yung election return na walang connection sa internet para yung lumabas sa election ng return ay yung totoong boto ng taong bayan. Pag hawak na ng mga watcher yung election return, malamang yung counting machine, pwede mo nang i-connect sa internet at ipasa nila yung final score na yon doon sa servers ng COMELEC. Malamang hindi na magkakaiba yung hawak ng mga watcher at yung servers ng COMELEC. Yun lang, Chairman George Garcia, huwag natin i-connect sa internet yung automated counting machines bago at habang nag-print ng election returns. So, yun po mga minamahal kong mga kababayan. Tama naman po yung sinabi ni attorney, no? So, saan ba manggagaling yung mandaraya? Kapag ka ang mandaraya kasi nasa gobyerno, so ang pinapatukuyan po niya dito, hindi po ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang pinapatukuyan po dito, alam naman po natin kung sino yung mga politikong mandaraya. Kung sino yung mga politikong ginagawa ang lahat para lamang po sila ay manalo. Yung kanyang sinasabi dito, mga minamahal kong mga kababayan, ito po'y para sa mga Pilipino. Ito po'y para sa mga Pilipinong naloko nung nakaraang halalan. No? Kasi 100% po, kaya pong patunayan, kung ebidensya lang ang pag-uusapan, kaya pong patunayan talaga sa totoo lang na nandaya po talaga itong mga Duterte o maging itong si Sara Duterte. Kaya lamang po alam naman natin dito sa ating bansa, kahit napakalinaw at malinaw pa sa tubig na hindi nadadapuan ng hangin, yung pwedeng ilitaw na ebidensya, ito po'y namamanipula nila. No? Namamanipula nila. So, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, kung uunawain lamang po ng ating mga kababayan ng COMELEC,
yung sinasabi po nito ni attorney, hindi naman siguro kabigatan kung idadagdag ni Garcia doon sa kanyang o sa rules, ha? Yung sinasabi nito ni attorney, 'di ba? So sa totoo lang, hindi ko maintindihan nitong si Garcia kasi tumutugma doon sa ating nakalap na impormasyon na itong si Garcia ay nakatanggap na ng bilyon mula sa mga Duterte, no? Kaya nga ang lakas ng loob, sinasabayan ito ng salita ni Bato de la Rosa na wag daw tayo magtaka kung bakit lahat, biro mo ha, lahat sagasa, pati yung mga politikong hindi kilala. Sinabihan niya yung mga niya na huwag kayo magtaka kung bakit. Nako, doon pa lang dapat mga minamahal ko mga kababayan, maging matalino na tayo. Dapat doon pa lang maisip na natin, malaman na natin kung anong ibig sabihin nun. 'Di ba? So, kung ikaw ay matalinong Pilipino, doon pa lang dapat gets mo na may mangyayari talagang manipulasyon. Kaya nga, hindi ito sinasabi ni attorney dahil sinasabi niyang mandadaya ang ating Pangulo. Mandadaya ang Malacanang o ang palasyo, gagamitin ng impluwensya. Alam naman natin na hindi lang naman po ang ating mahal na Pangulo ang nasa gobyerno. 'Di ba? Si Sara, nandiyan dyan ho si Sara, mga minamahal kong mga kababayan. Isang vice president na talagang gagawin ang lahat para lamang po manalo. 'Di ba? So, natitiyak ko na itong si Garcia ay totoong nabayaran na po ng mga Duterte para po maging successful yung kanilang plano. Alam nyo, napakadelikado. Napakadelikado dahil ang plano po kasi ng mga Duterte, kapag nagwagi sila dito sa kanilang plano, isa si General Torre sa babalikan nila. Maliban kay General Torre, ang maaari nilang balikan ay yung mga congressman natin na ginagawa lamang yung kanilang mga tungkulin. Sa senador natin, sa mga senador natin, maaaring ang balikan nila si Senador Risa Ontiveros, si Gatchalian, diba? At iba pa na nakikiisa sa mga naapi na abuso nitong ni Kibuloy. Diba? So, sa totoo lang, nakasalalay po sa atin yung yung sitwasyon, yung magiging kahihinat na ng ating bansa. Ngayon, sa totoo lang, pabor ako Pabor ako sa sinasabi po ni Attorney Respicio, kung di po ako nagkakamali, no? Pabor ako sa sinasabi niya. Maganda 'yun. Kasi totoo naman, nagtanong din ako sa aking mga kaibigan na magagaling din sa computer at yung may alam tungkol dito sa kanyang sinasabi. Sabi nila sa akin, totoo yun. Kapag ang isang counting machine ay may connection sa internet, pwedeng mamanipula. No? Pwedeng mamanipula kasi may access siya sa internet. So, para hindi mangyari na makontrol ng isang taong masama, na mayroong isang planong hindi maganda, yung counting machine ng gagamitin sa eleksyon, kinakailangan, bago magpadala ng final counting doon sa server ng COMELEC, kung di ako nagkakamali, dapat, makuha mo na, malaman mo na, ng bawat munisipyo, yung final. 'Di ba? Yung final na bilang nila doon. Halimbawa, doon sa munisipyo nila ang nakuha nila ditong total na bilang na boto mula dito sa isang mayor, ito sa isang kalaban ng isang mayor, ba? Si Pilato ay 1 milyon. O ito namang si Judas ay 800. So, malalaman nila kapag may nangyayaring manipulasyon doon sa COMELEC kapag hindi nagtugma. Kaya kailangan bago maipasa o bago mapasa doon sa COMELEC o bago malaman pala nila yung final, dapat
no, sorry, paano ko mapapaliwanag? Dapat bago nila malaman yung final counting na ipapadala sa kanila ng COMELEC, dapat meron na silang kopya bago kasi baliktad eh. Dapat doon pa lang sa kanila may ano na sila, alam na nila yung tamang bilang. Yun ang ibig sabihin ni Atty. Respicio, na dapat bago magbigay sa kanila yung COMELEC ng final na counting, dapat doon pa lang mismo sa munisipyo alam na nila yung pinaka-final para tugma. Ibig sabihin, kapag ang pinadala sa kanila, halimbawa kay tawag dito kay Judas 8,800 yung bumoto sa kanya, tapos ang ipinadala sa kanila 1 million, palalaman agad na teka, may manipulasyong nangyayari dito. So, doon, yun ang naiintindihan ko. Ako mahina ako sa computer, hindi ako masyado, pero pilit ako nagsasalita para baka maintindihan ninyo, baka makatulong kay attorney o sa mga Pilipino yung gusto niyang maalaman natin. Kasi ako nga sa totoo lang, mahina ako sa computer. Hindi ako ganun kagaling pagdating sa computer. Marunong lang ako mag-operate ng mga ilang bahagi, mga ilang part ng computer. Pero hindi ako bihasa pagdating na sa mga ganung usapin. Pero ganun pa man, naiintindihan ko siya. Ngayon, kung wala talagang masamang plano ang gobyerno natin, kasi sinasabing gobyerno dito, nasa gobyerno, hindi lang naman ang ating mahal na Pangulo Nandiyan dyan si Sara, nandiyan dyan si Bato, nandiyan si Bongo, marami mga nasa gobyerno. Diba? So, hindi dito, ngayon, kung para din sa akin, kung ang malinis din ng puso, malinis ang konsyensya ng ating Pangulo, dapat isa siya sa sumang-ayon dyan. Diba? Dapat isa siya sa sumang-ayon na sige, dagdagan natin ng rules. Kasi, pag hindi pumayag ang ating Pangulo, parang pwede rin natin siyang, di ba? Kasi, tandaan ninyo, may dating lamat na. May issue na tungkol sa pagkapanalo ng ating mahal na Pangulo. Pero, kung akong tatanungin, para hindi isipin ng mga Pilipino na, teka, mukhang, mukhang hindi siyang ayon ng Malacanang sa opinyon ng isang abogado na kumbaga may punto. Hindi ko sinasabing mandadaya ang ating mahal na Pangulo. Ang gusto ko sana, baka makatulong din ito para maisip ng ating mga kababayan na noon pa man, nung mga nakarang eleksyon pa man, hindi nandaya ang ating Pangulo kaya siya nanalo. Sana makuha niyo yung punto ko. Alam ko matatalino kayo at alam ko mas matatalino kaysa sa akin. So, para sa akin, mga minamahal ko mga kababayan, tama pong sinasabi nitong attorney na ito, na kapag ka ang mandaraya ay nasa gobyerno, makukontrol niya at mamamanipula niya ito. Kaya, kung malinis ang konsyensya ng mga politiko, ng side ng mga Duterte, side ng mga Marcos, dapat pagkaisahan nila na suportahan yung suggestion nitong kaibigan natin, kababayan nating abogado. So yun lamang po yung akin. Kasi tama wala po tayong kinakampihan dito sa puntong ito. Pero alam nyo naman na tayo po ay laging nasa panig ng kabutihan, katotohanan, at syempre ng katarungan. So syempre lagi tayong nasa kiliran sa Bisaya yun o tabi ng ating mahal na Pangulo. So sana ay maintindihan nyo po yung ating punto dito. Pero ganoon pa man, tulad po ng sinasabi ng yung lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.